Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoke po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Si Harry Roque po, sinabihan po ni Sal Panelo, Attorney Sal Panelo, pareho po itong attorney, parehong dating spokesperson ni Pangulong Duterte, na fake news. Dahil po sa sa sinasabi po na tinawagan daw siya ni Pangulong Duterte at sinabing anytime ay aarestuhin. No? Sabi po ni Panelo Alvarez, hindi, si Salvador Panelo, ayan, Tokayong Salvador Panelo, ay ano raw po yan, no? Fake news. Hindi po nakatulog daw si Attorney Harry Roque dahil tinawagan daw siya ni Tatay Digong na sinabi na anytime ay uhulihin, no? Si Tatay Digong, hindi nga nabanggit, para malamang ICC, kaya po to si Harry Roque, hindi naman daw siya makapunta ng Davao, kaya hindi na lang siya makatulog. Yan po yung binalita niya kahapon, kaya medyo ang dami po nag-alala, no? Kaya po itong si Panelo, si Salvador Panelo, Attorney Salvador Panelo, tinawagan niyo po si Tatay Digong. At sinabi po ni Panelo, ngayon lang, kinausap niya si Tatay Digong at dininay na nagkausap sila ni Roque. Kaya ang sabi ni Panelo, fake news. Hindi po natin balak siraan, no? Kaya lang po kasi ang parang pinalalabas ni Roque, parang parang pinakakaba niya yung mga Duterte, samantalang paulit-ulit po na ang mga Duterte po, si Pangulong Duterte ay nagpahayag na hindi po sila po papayag na magpapahuli sila sa hindi sila papayag na magpahuli ng buhay. Lalo na po si Tatay Digong, no? Hindi po siya papayag sa ICC, hindi po siya papayag na litisin sa The Hague. Kasama po si Sara Duterte, sabi po nila, dito pwede silang litisin sa Pilipinas pero never po sa ibang bansa. So nililinaw lang po natin, no? Kung sakali man aarestuhin si DOJ Remulla, wala naman daw pong nakikipag-ugnayan sa DOJ para po sa ikadarakip ni Pangulong Duterte. So maaari pong ito ay malapit-lapit sa katotohanan yun. Kasi nga hindi natutulog si Harry Roque, wag ka masyado mataranta. Tulog ka muna. Baka yung in-announce mo, dulot na yan ang hindi mo pagkatulog. Pwede namang matulog. Huwag mong tarantahin ang sarili mo. Kulang ang mga supporter ni Pangulong Duterte. Mahirap po yan basta hindi na tayo natutulog. Hindi po napapraning, no? Wala pong problema kay Pangulong Duterte. Alam po nila. Consistent po si Pangulong Duterte. Sinabi niya na yan noong presidente pa siya na hindi siya papayag na huhulihin siya ng ICC. Hindi po siya magpapahuli ng buhay. Matagal niya na po yung sinasabi, no? So, kayo ang praning. Ikaw Habilio ang praning. Kung ano, wala naman kayong balita na natataranta yung mga Duterte. In fact, meron pong kinakasang malaking rally po dyan sa Cebu. Ganyan po, no, sa mga nangangantyaw po na wala namang umatin ng rally. Yung mga rally po, buhat po nung rally sa kinakasa po yan. Hindi po yan yung, ayun po, hindi naman natin na maaawat yun. Supporter po yun na nag-akala na pag nanawagan ng rally, marami nang pupunta. Hindi ko po maintindihan. Wala po mga leader doon ng Duterte. Nakita niyo po ba? Minsan nga, pinaghihinalaan ko na, puta, baka naman yung nanawagan na yun, hindi ko kilala yun. Baka naman na kayo kayo din yung nanawagan ng rally sa Liwasan Bonifacio. Di ba? O kaya, talagang ako tatanungin nyo, sino mas paniniwalaan ko sa dalawa, si Panelo ba o si Harry Roque?
doon po ako sa walang bolang kristal. Para yung spokesperson dati ni Pangulong Duterte yan. Doon po ako sa walang bolang kristal. Mahirap po yung, inamin niya naman, hindi na siya makatulog. Baka naman na, sama po kayo, hanapin niyo. Kalat lang ako sa Cebu. Siyempre, dyan sa may litsunan dyan. Sa may litsunan, para talagang alam na this. No? Okay, so, kulang po kayo, no? Wala po tayong nababalitaan yung Davao Task Force Davao po na sinasabi na bubuwagin na para madakip po si Pangulong Duterte dahil sinasabing araw na yung kayo lang eto naman mga Facebook, kayo lang po natataranta. Kayo lang po nagpapanik. Kulang nga kayo, tawa-tawa lang kami. Kulang din kayo diyan. Atat na ba kayo makita na huhulihin si Pangulong Duterte? Hindi po hindi po magaganap yan. Bakit ba paghuli kay Pangulong Duterte ang inaabangan nyo? Criminal ba yung tao? Puta, napakahusay na Pangulo. Yan po yung sinasabi natin eh. In all seriousness, no? Alam niyo po, napakahirap po mag-link ngayon pero yung mahal ng tao na nag-link ng tapat, hindi nagpayaman. Kita niyo naman yung bahay ni Tatay Digong. Sabi nga sa inyo, pinagtapat yung bahay ni Tatay Digong tsaka yung bahay ng dating driver ni Laila de Lima. Puta, hindi mo akalain kung sino yung presidente ng Pilipinas eh. Ang sinasabi natin, no? Ito po ba yung gusto natin na kada may maglilingkod sa atin ng tapat, maraming ginawang presidente, ipapakulong natin? Wala na pong maglilingkod ng matino. Alam naman po natin kung bakit po nangyayari ito kay Pangulong Duterte. Marami po siyang nasaktan, no? Marami po for the last 6 years ng kanyang panunungkulan, yung mga taon po ng panunungkulan ni Pangulong Duterte, marami po siyang nasaktan, mga oligarko at iba't ibang mga criminal groups. Kaya po ito na po yung pagbalik. Ngayon, kayo tuwan-tuwa kayo na yung mga criminal groups at mga oligarko, tuwan-tuwa kayo na inuusig si Pangulong Duterte. Talagang ganyan ang buhay, no? Ang camping nyo, doon kayo kakampi sa sa mga nagawa ng hindi kasi kumita ng 6 na taon yung mga magnanakaw. Kaya po ngayon babawian po nila si Pangulong Duterte. Yun po ang mahirap pag ikaw ay naglingkod ng tapat. Bubueltahan ka ng mga alam niyo na, bubueltahan ka. Kaya laban lang po tayong mga Duterte supporters. Anyways, ayan po yung sa mga naghahanap po, no, yung nangangantyaw po ng nagdaang rally sa Liwasang Bonifacio. Wala pong ron. Wala pong kinalaman doon ng mga Duterte. Kusa po yun. May nanawagan, may gusto silang sabihin. Yun lang pong dumalo eh. Pero ito po, tingnan nyo po sa Cebu. Ito po narito po yung mga leaders, may pag-organize, tsaka nyo po sabihin na konti lang yung sumusuporta sa mga Duterte. No? Saksihan nyo muna. Kasi yung nangangantyaw po na konti lang umatin sa parali ni Tatay Digong ng mga Duterte. Prayer rally ng mga Duterte, yung nangangantyaw. Yung mga dilawan po na nananawagan ng People Power tuwing February. 30 lang sila, tapos 500 yung nagbabantay sa EDSA. Tignan nyo po sa 17, mga taga Cebu. Mabuhay kayo dyan, mga magpe-prayer rally po sa Cebu. Ang mga maka-Duterte sa Cebu. Tsaka nyo po kantyawan. Tsaka nyo po sabihin na, ay, ang konti nyo lang. Okay, pag-usapan po natin. Ito pong gusto pong mangyari nito ni dating Senador Trillanes. Sabi ni dating Senador Trillanes, para malaman ang katotohanan, Trillanes calls for House probe on Las Cañas claims versus Sara and Paulo Duterte. Ano ba yung kiniklaim daw ni Las Cañas kay Sara at Paulo Duterte? Na si Sara Duterte daw po ay siya po yung utak ng Tokhang Queen sa Davao, na ang sinasabi po ni Vice President Sara dito, buong pagme-mayor niya, buong pagba-vice mayor niya, hindi po siya kasali, no? Nung naging Vice President po siya, tsaka po siya isinali, no? Na-involve siya diyan sa Davao Death Squad. Iba rin. Okay, sa madaling salita, ito po ay alam niyo na kung sino may hawak kay Las Cañas, no? Ayun, lagi naman
Ito po ang problema no. Gusto nila paimbestigahan sa House. Ang bintang naman nila kay Paulo, smuggler, etc. Gusto nila paimbestigahan sa House of Representatives. Di ba dati kang senador? Bakit hilig mag-imbestiga mga senador? Bakit hindi mo sa Senado ihain tong gusto mong investigasyon? Bakit sa House of Representatives? Di ba? Alam ko na sagot diyan eh. Ang sagot diyan, hindi ka naman na pinaniniwalaan ng mga kasama mo senador. Di kaya doon ka nagpupunta. Alam niyo po, sa Pilipinas, no, pag may paimbestigahan, lahat ng tao gustong paimbestigahan sa Senado. Tanging si Trillanes lang. Ang gusto magpaimbestiga diyan sa diyan po sa House of Representatives. Alam niya kakampi niya eh, di ba? Pero talagang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggano. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.